Alright, may kalab shoutout. Andito tayo kay Attorney Enzo Recto. Nako mga kakabsat, madadagdagan ng iimbestigan kay Robin Hood. Pagkatapos doon sa yung ginawa niya kay Bato, yung obstruction. Nako po, eto, bago mga kakabsat, iimbestigahan na raw itong si Padilla ng ombudsman tungkol sa posibleng anomalya sa infra. Paktay ka ngayon, Binoy. Sige, di ba na pinangalanan siya ni Bunuan kasama si Bongo? Ay, Diyos ko Lord, paktay ka ngayon, Binoy. Ay, paktay ka ngayon, Binoy. Sige, pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pasok na sa radar ng ombudsman si Robin Padilla sa posibleng anomalya sa mga infra projects niya. Yan. Ayon sa ombudsman, mga kabunyog, kay Ombudsman Boying Rimulya, sisilipin nila. Ayan, mga kabunyog, go. Tinarin si Bongo daw, mga kabunyog. Paktay. Sa unang pagkakataon, tumistigo si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para yan sa kasong malversation laban kina dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. Nag-ugat ang kaso sa 92.8 million na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang cross-examination, ipinaliwanag ni Bunuan na may nakalaang leadership funds sa lahat ng mga senador sa ilalim ng budget ng DPWH. Ang leadership funds ay isang pre-budget allocation na ginagamit ng mga senador para masama ang priority infrastructure projects sa National Expenditure Program. At isang araw sa gumamit ng leadership fund, si dating Senador Bong Revilla, na nooy chairman ng Senate Committee on Public Works and Highways. Nagpapadala pang araw ito ng listahan ng kanyang priority infrastructure projects sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Itong listahan daw ang isinumite sa opisina ni Bunuan para maberipika ang mga proyekto bago maponduhan. Pero nang tanungin ng mga maestrado kung may formal bang sulat ni Revilla ang listahan, sabi ni Bunuan walang anumang dokumento dahil idinaan na ito kay Bernardo. Pero sinisiguro niyang galing talaga ito kay Revilla dahil magkaibigan umano si Bernardo at ang dating senador. Si Revilla ang itinuturing project proponent ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. May iba rin daw na senador na nagsumite ng kanilang listahan ng mga proyekto sa pamamagitan ni Bernardo noong 2025. Kasama dyan sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Ibinunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan, binunyag niya ngayon, nagtitira siya sa Sandigan Bayan, nagtistigo siya laban kay Bong Revilla sa malversation case against dito. Ngayon, maraming binunyag si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Sabi niya, may sinabmit sa kanya si dating DPWH Undersecretary Bernardo, listahan ng mga projects, request ni Bongo, request ni Padilla, request ni Jinggoy Estrada, request ni Bong Revilla. O yun, mga list ng mga projects, mga kabunyog. Ay ngayon, lumalabas na ito palang si Robin Padilla ay rin. May listahan din ng mga projects and infra projects. Siyempre kasama na doon flood control, sinubmit sa DPWH kay Manny Bunuan, idinaan kay Yusek Bernardo. O yun. So, kaya, kumbaga, hindi lang pala si Jinggoy Estrada, hindi lang pala si Bong Revilla, pati pala itong sila Padilla. Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, alangan namang hindi natin yan tingnan. Ano ba yung mga projects na yan? Ano ba yung mga infra projects na yan? At ano bang nangyari dyan? Yun. So, ibig sabihin, nasa radar na ngayon ng ombudsman si Robin Hood Padilla. Titingnan, ano ba yung mga projects na sinubmit niya? Kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan, dinaan kay dating DPWH Yusek Bernardo. Ano ba doon ang mga naaprubahan at anong nangyari sa mga yon?
Yan na yung sinasabi natin eh. Lalawak pa talaga ang mga mauungtat dito sa mga anomalyang ito. Ay di ba gano'n naman yung rinereklamo nila ng mga DDS? Dapat daw lahat ng sangkot managot. O di sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ito na. Lahat ng sangkot dapat managot. O tingnan natin. Pati si pati si Padilla, sila Bongo, tingnan din natin. O. Sabi ni Ombudsman Boying, wala tayong kinikilingan. Kaya maganda ito mga kabunyog, may aabangan na naman tayo. Agree. Yan mismo po ang sinabi ni ganito ang pagkakasabi ni Ombudsman Boying. Kailangan silipin yung list of infrastructure projects na yan that DPWH Yusek Bernardo submitted to Bunuan. Alam ng taong bayan na wala tayong kinikilingan kahit mga senador pa yan. O yun. Yung Kaya ito na mga kabunyog. Hindi naman galing kay Ombudsman Boying Rimulya yon, galing kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Yan na yung sinasabi natin. Pag itong si Manny Bunuan nag-cooperate, ito ang marami talagang alam. Ito talaga yung maraming alam. Kasi siya ang secretary eh. Siya ang secretary. So alam niya lahat. So ngayon, ang unang binunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan na ito ngang sila Padilla, Bongo, Jinggoy, Bong Revilla, nag-submit ng list ng mga projects na hinihingi nila. Isinabmit yun sa kanya, idinaan kay Yusek Bernardo. So ang tanong ngayon, naaprubahan ba ang mga yon? Magkano? Anong mga projects yun? Saan-saan? At anong status nun? Yun. Yan na daw ngayon ang bubusisiin ng paktay ka ngayon. Ombudsman. Patay. Paktay talaga. Asan ang project mo, Padilla? Nakakabunyog mga kababayan. Nasaan ang project ni Robin Kaya Padilla? hindi na, ngayon? Paano na yan, Robin Hood Padilla? Paktay ka ngayon. Paano na yan, Robin Hood Padilla? Parang si Condin. Oh. Si Cayetano. Actually, may reaction na si Robin Walang Hood ghost Padilla. project. Sabi ni Robin Hood Padilla, Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. sige, aalamin yan ng ombudsman kung totoo nga yan. Totoo ba yung sinasabi ni Robin Hood Padilla na ang nangyari sa mga projects na yan, FLR, for later release? Okay. Kaya ito? Actually, mayroon pang isang issue kay Robin Padilla. Obstruction. Yung 150 million, yung Ay, yun? naku, Yung building, yung Philippine Heritage, building? Anong building nga yun? Pala ng kaso to eh. Involved din doon si Robin Hood Padilla. Nakapaw. 150 million pesos din yun. Insertion din ito ni Robin Hood Padilla. Agoy. Pinunduhan yun ng 150 million pesos galing sa insertions din ni Robin Padilla. Kaya sa totoo lang, hindi dapat talaga magmalinis itong sila Robin Padilla. Kasi sila pala mismo, ang dami rin nilang insertions. Ang sabi ngayon ng ombudsman, yan na ngayon. Titingnan din natin yan. Sisilipin din natin. O silip lang, titingnan. Pero pag may nakita sila, dyan. Kuya Bay, shoutout. Okay, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Nakapaw. Kabunyog din natin. O silip lang, titingnan. Pero pag may nakita sila, dyan. Michelle Sabas, shoutout. Mga kabunyog, mga kababayan, tutuluyan din yan si Padilla. Maganda yan. Kasi Maganda talaga, Torte. yun naman kasing kaso ni Padilla sa obstruction of justice, bailable yun. Bailable yun. Pero pag ito na, kung dito ay may makita ang ombudsman, plunder na naman to, kasama na si Padilla ngayon. Madadagdag ngayon kila Pia Cayetano, kay Alan. Loren Ligarda, mauubos talaga nito ang minorya. Ay, shocking. So nga. Mauubos. Di ba nawawala si Lauren? Ilang araw nang hindi pumapasok. Nag-extend daw kasi may sakit daw. Anak ng kamote, absent ng 3 days last week. Tapos ngayon, absent na naman ng 3 days. Nako po. Tapos wala pa rin sa session ngayon. Nako po. Paktay. Kasi? Natakot yata sa plunder case, mga kakabsat, no? Lauren, yung magkapatid na Cayetano, may kaso. Ay, Diyos ko po, Rudy.
Nako po, paktay na yan. Oh, tapos si Robin Hood, madadagdagan. Nako po, ubos, lagas. Pati kasi Ivy Marcos, damay din. Mukhang nako po, mamomroblema talaga sila dito. Sino may iwan? Si Villar. Eh, yung dalawang Villar, may kaso rin sa SEC. Di ba? Sa SEC, Diyos ko po, Rudy. Lagas! Sino pang maiiwan? Wala na. Zero. Nakakalungkot, Mapsat. Pero yun ang katotohanan. Diyos ko, Lord Rudy. O siya, next one tayo. Mag-countdown tayo sa ating last topic. Countdown tayo, Mapsat, sa last topic natin. Here we go.